slightly mas mababa or slightly mas mataas, okay lang yun. No need na magbanto at no need na magbawas ng langis. Pag nagkamali kayo at itinilt nyo papunta ng kanan yung motor nyo, madadaya kayo. Kasi makikita nyo punong-puno ng langis. Magtataka kayo ba, ba't ganun? Punong-puno ng langis. Pag naman sa kabila, naubos naman yung langis. Marami kasi nagtatanong nito mga kapwa na okay lang po ba na magbanto ka ng langis kapag kukunti na yung langis mo or nabawasan yung langis? Yo, what's up mga kapwa-riders natin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na video. At ayan, makikita nyo, meron tayong bagong damit from Adriatico. Ayan, prototype design yan mga kapwa. Meron din tayong tube mask. So ayan, pinakita ko na sa inyo to mga kapwa dahil excited na ako makita nyo to kahit hindi ko pa na ipopost or nagagawa ng video yung pinakang official photoshoot namin. So ito mga kapwa, ayan, pinakita ko na sa inyo. Ayan ang ating official design ng ating riding jersey. So again, maraming salamat sa buong team ng Adriatico, especially kay Sir Adrian Reyes. Ayan, maraming salamat po sa tiwalang inyong binigay sa akin. Shoutout sa mga tropa nating photographers dyan. Kay Sir Bernard, kay Sir Richard, kay Sir D, kay Sir Mark, kay Sir Sense. Hindi ko na alam yung pangalan ng iba. Basta maraming salamat po sa inyo, solidong suporta. At maraming salamat sa suporta din ng buong team ng Adriatico. Ayan, solid na solid. So syempre, shoutout din kay Sir Kim na nag-design nito. Ayan o. Talagang prototype pa lang pero pandiinan na talaga. So, syempre abangan nyo yung official photoshoot namin ito mga kapwa. Abangan nyo yan, ine-edit ko pa. Kasi kailangan talaga ng mahabang panahon at effort para matapos ko yung video na yan. Sound trip si Kuya. Ayan, shoutout kay Kuya. So again, maraming salamat ulit sa buong team ng Adriatico, ang ating official clothing line. Ayan, supportahan po natin mga kapwa, like nyo yung official Facebook page nila, alright? At syempre, abangan nyo yung official video natin mga kapwa, naka-experience ako ng Z1000. Abangan nyo yan mga kapwa, alright? So ayan mga kapwa, dito na lang din naman tayo, pag-usapan na natin yung pag-uusapan natin. So another quick session na naman to mga kapwa, mabilis ang usapan lang ulit to, hindi natin masyadong pahabain. Pag-usapan natin tungkol sa langis. Paano ba natin titingnan kung nasa tamang level pa yung langis natin? So syempre mabilis ang usapan lang yan mga kapwa, napakadali lang yan. Makikita nyo sa Raider 150, ayan meron tayong tinatawag na sight glass dyan para makita natin kung anong level na ba yung langis natin, kung tama pa ba yung level, kung masyado bang sobra, kung masyado bang kulang. So fortunately sa ating mga naka-Raider, meron tayong silipan na ganyan, tawagin na lang natin silipan. So sa iba walang ganyan pero meron silang dipstick or yung pinakang takip ng salinan nila ng langis is meron silang parang sukatan doon kung saan susukatin mo, bubunutin mo, susukatin mo kung sakto pa ba yung oil level. So sa ating mga naka-Raider, napakadali lang yan. Sisilipin mo lang yung sight glass mo, titingnan mo kung nandyan yung level ng langis sa gitna. Usually may tatlo kang makikitang guhit dyan, isang nasa baba, isang nasa taas at isang nasa gitna na may arrow. So kung mapapansin nyo, may arrow yung gitna. Bakit kaya may arrow yung gitna? Napakadali lang naman yan mga kapwa. So dapat ang langis mo or ang oil level mo is hindi lalayo doon. It's either mababa ng konti or mas mataas siya ng konti dito sa arrow na nasa gitna. Hindi sa baba ha. Pag nasa baba, ibig sabihin masyado nang kulang yung langis mo or kokonti na lang yung langis mo or nabawasan yung langis mo. Kapag naman masyadong nasa taas, ibig sabihin sumobra yung nailagay mong langis. So kailangan mo magbawas ng kaunti. Pero syempre mga kapwa, hindi tayo mawawalan dyan ng mga kamalian natin. So ang gagawin natin, para makita natin yung tamang oil level ng motor natin, ibababa natin siya, hindi siya naka double stand. Okay? Tapos paanda rin natin siya within mga kahit 1 minute or something, mga 2 minutes or something, okay na yun. Basta makaikot lang yung langis natin sa buong system. Tapos antayin ulit natin siguro mga 5 minutes para makababa yung langis natin sa baba ulit. Then tsaka natin titingnan kung tama ba yung level ng langis natin. So paanda rin ko na to habang naka double stand pa. Cold start mga kapwa, birahin ko na lang. Hindi ko kasi makapitan yung kabila. So patatagal-tagalin ko siya, painit-initin ko ng konti yung makina natin. Then mamaya abangan nyo na lang.
Alright? So yung mga kapwa, napa-under ko na at napa-cool down ko na siya ng konti. So titingnan na natin kung tama pa ba yung oil level natin. So first thing na dapat mo munang gawin is tanggalin mo muna siya sa double stand. Pangalawa is make sure na pantay yung lalapatan niya. So yun, kung mapapansin nyo, medyo tagilid yung lupa namin. So hanap ako ng spot kung saan pantay yung lupa. Then tsaka natin siya susukatin kung nasa tamang level pa ba tayo ng langis. So ito na mga kapwa, nakahanap na ako ng tamang spot para tingnan natin kung nasa tamang level pa ba ng langis yung motor ko. Madali lang yan mga kapwa. Kaya kung makikita nyo, pantay yung lupa. Hindi siya mas mataas dito, hindi siya mas mababa dito. Although sa paningin ko mukhang mas mataas ng konti dito sa side na to. Pero okay lang yan, yung slight na medyo mataas sa kabila, okay lang yun, walang problema yon. Basta if possible, maghanap kayo ng pantay na lugar. Huwag kayong magsusukat dun sa uphill or downhill. So ganun lang kadali mga kapwa, itatayo nyo lang siya ng diretso. Mas maganda kung meron kayong katulong para may pwesto ng gitnang-gitna yung motor nyo or nakatindig lang. Tapos isilipin nyo na ngayon kung nasa tamang level pa ba ng langis yung motor mo. So yan, sandali lang mga kapwa, medyo tumatagilid kasi ang pagka ano ko. Gawin yung mas stable as possible yung motor nyo hindi nakatagilid. Kasi pag tinagilid mo yan ng konti sa kanan, ayan, kung makikita mo, puno na yung level. Pag naman sa kabila, nawala naman yung langis, di ba? So dapat pwesto mo lang sa gitna. Dapat saktong-sakto sa gitna Mas maganda nga may katulong kayo para mas may pwesto nyo ng gitnang-gitna talaga. Basta ngayon, ayan, sa tingin ko, nakagitna na yung motor ko, ayan. So kung mapapansin nyo, yung oil level ko, mas mababa siya ng bahagya dun sa arrow natin or dun sa gitna. So ibig sabihin yan, kulang na yung langis ng makina ko or kailangan kong magbanto ng kahit papaano. So pag nagkamali kayo at itinilt nyo papunta ng kanan yung motor nyo, madadaya kayo. Kasi makikita nyo punong-puno ng langis. Magtataka kayo, ba't ganun? Punong-puno ng langis. Pag naman sa kabila, naubos naman yung langis. Siyempre magtataka kayo kung bakit ganun yung nangyayari. Kaya nga, if possible, itayo nyo lang yung motor nyo ng diretso, hindi siya natagilid ng konti. So kung mapapansin nyo, kulang na yung langis ko. Bakit nagkulang? So nagkulang ang langis ko dahil nagkaroon ng tagas yung oil seal ko. Or nagbabawas siya ng langis doon ng pakonti-konti. Yung tipo na kahit hindi ako naglalagay ng langis sa kadena ko, is nagkakaroon siya ng langis niya ng sarili niya. So yun yung dahilan kaya nabawasan yung langis natin. So take note mga kapwa, hindi nababawasan ng langis natin ng sobrang bawas na bawas. Yung tipo na akala natin is nag-evaporate ang langis. So hindi ganun ang karakteristik ng langis mga kapwa. Hindi siya basta-basta natutunaw. Yung term na natutunaw, hindi siya natutunaw. Unless meron siyang tinatakasan or meron siyang pinupuntahan para matapon or mabawasan yung pinakalangis natin. So yun mga kapwa, sana ay nalinawan na kayo dun sa video natin. At konting trivia lang din mga kapwa, no? Kung mapapansin nyo yun sa akin, nabawasan ng konti. Marami kasi nagtatanong nito mga kapwa na okay lang po ba na magbanto ka ng langis kapag konti na yung langis mo or nabawasan yung langis. So masasabi ko dyan is walang problema na magbanto as long as regular ka pa rin na nagche-change oil. So meron kasi tayo mga kapwa riders dyan na ang ginagawa lang is nagbabanto. Hindi na sila nagpapalit ng langis or yung mabawasan ng konti, lalagyan na lang nila ng konti. So nagtitipid. Huwag tayong ganun mga kapwa. So kailangan pa rin nating regular na mag-change oil. Ngayon pag nabawasan ng konti, walang masama na magbanto, pero gagawin natin regular pa rin yung pagpapalit natin ng langis. Kasi kapag pinabayaan natin na lumang langis na yung nananalaytay sa makina natin, masama yun para sa makina natin. So kailangan natin palitan yan. Palitan natin ng langis, regular, depende sa gamit natin. So kapag masyadong gamit na gamit yung motor mo, kailangan magpalit ka ng langis more frequent. Compared dun sa daily driving lang, malapitan lang yung ginagamit niya yung motor niya. Dapat mas dalasan natin yung pagpapalit natin langis, depende sa paggamit natin. Konting tip na lang din mga kapwa, wag kayo magsusukat ng oil level nyo kapag naandar yung makina. Kasi wala kayong makikita dyan. Marami kasi nagtataka, sir bakit po yung sa akin wala na ako nakikitang langis dito sa side glass ko or dun sa tinginan ng langis. Wala na ako nakikita ng langis. So normal yan kasi nga kapag umaandar yung makina natin, yung langis hindi naman mostly pero yung maraming parte ng langis pumupunta siya sa taas para malubricate yung mga pyesa natin dyan sa taas. So hindi siya bababa kaagad. So makita mo talaga sa side glass natin is kokonti na or bawas. So lagi nyo tatandaan niya, huwag kayong magte-testing or huwag kayong magtitingin ng oil level nyo kapag naandar yung makina. Patigilin nyo muna yung makina. Siguro mga 5 minutes okay na para makababa yung langis. Then tingnan nyo kung tama pa ba yung level ng langis nyo. Kung masyado mababa, masyado mataas. Kung masyado mataas, babawasan ng konti. Kung masyado na mababa, magbabanto ng kaunti.
Pero kapag sasabihin nyo na yung oil level nyo is slightly mas kokonti kaysa dun sa guhit dun sa gitna or dun sa markings, slightly mas mababa or slightly mas mataas, okay lang yun. No need na magbanto at no need na magbawas ng langis. So ayun lang mga kapwa, sana nalinawan kayo dun sa usapan natin at sana meron kayo napulot na aral. Again, maraming salamat sa solidong suporta mga kapwa. Shoutout ulit kay Sir Adrian at sa buong team ng Adriatico para dito mga kapwa. So abangan nyo yung full video natin tungkol dito mga kapwa. Abangan nyo yan, nakapag-drive tayo ng Z1000. So share ko sa inyo yung feeling ng isang nagdadrive ng underbone tapos magja-jump sa naked bike na 1000cc. So again, maraming salamat sa solidong suporta mga kapwa. Ride safe and keep safe everyone. O, lagi ko nakakalimutan to mga kapwa. Like, share, comment, subscribe mga kapwa. Yan, lagi ko nakakalimutan yan. So kung meron pa kayong mga katanungan mga kapwa, feel free to leave a comment at babasahin ko yan. Tapos gagawa natin ng quick session as soon as possible. So alright. So yan mga kapwa, magpapasko na talaga. So abangan nyo, mag-giveaway tayo mga kapwa. Abangan nyo yan ha, very soon na yan mga kapwa. Dagdag ko na lang din to at sisingit ko na lang din to bago ako mag-outro. Mag-giveaway tayo sa mga solid kapwa riders natin dyan, alright? Again, maraming salamat sa rin, suporta, ride safe and keep safe everyone. Bye bye.